ating mga mainit na balita ngayong tanghali. DNR Secretary Gina Lopez sinampahan ng reklamong graft sa ombudsman ni Attorney Lorna Capunan at isang mining company. DSWD Secretary Judy Taguiwalo humarap na sa confirmation hearing ng Commission on Appointments. Impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo bigong maihain sa Kamara dahil sa walang mag-iendorso. Resulta ng 2016 bar exams inilabas na ng Korte Suprema. Panukalang panawigin na hanggang 5 taon ang validity ng driver's license, tinatalakay na sa lower house. At special screening ng advocacy film ni Kuya Daniel Rizon na isang araw, ikatlong yugto, dinagsa sa Hong Kong. Magandang tanghali, naghain ng kasong graft si Attorney Lorna Capunong laban kay DNR Secretary Gina Lopez. At makakausap natin sa telepono si Mon Hocson para sa detalye ng balitang yan. Mon. Yes, Lord, naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Attorney Lorna Capunan laban kay DNR Secretary Gina Lopez. Si Capunan ang representative at legal counsel ng mining company na City Nickel sa Palawan. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, extortion, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards, at paglabag sa Anti-Red Tape Act ang inihaing reklamo laban kay Lopez. Ayon kay Capunan, nagpatapat si Lopez sa mga hindi makatwirang polisiya sa City Nickel na labag sa batas. Nilabag ni Lopez ang 25-year Mineral Production Sharing Agreement o MPSA na suspindihin nito ang naturang mining company. Ayon kay Capunan, nananatiling suspindido ang City Nickel sa kabila ng stay order ng Office of the President na i-hold ang lahat ng suspension order ni Lopez at pagbigyan sa uling pagkakataon ang mga mining company. July 2016, nasuspindihin ni Lopez ang City Nickel. November 2016, ang payagan ng Mines and Geosciences Bureau ang City Nickel upang makuha ang mga mina na naiwan sa area upang hindi makasira sa kalikasan. Subalit noong January 2017, naglabas ng memorandum si Lopez na nagtatakda ng dagdag na mga requirements sa City Nickel at kabilang dito ang paglalagay ng panibagong trust fund. Nagulat ang City Nickel sa bagong patakaran dahil pinagbabayad sila ng 2 million pesos per hectare para sa trust fund na matagal na nilang ginagawa sa nakalipas na mga taon. Pinag-utusan ni Lopez na maglagay ng 130 million pesos sa City Nickel sa isang NGO para sa rehabilitasyon ng naturang lugar. Yan ang latest, balik sa Lord. Mon Hocson, nagulat mula sa Quezon City. Itinanggi ni PBA Party List Representative Jericho Nograles na siya ang mag-i-endorso sa impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. May report si Grace Casin. Dismayado si PBA Party List Representative Jericho Nograles nang makita ang kopya ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo kung saan nakalagay ang kanyang pangalan bilang endorser nito. Mariin itong pinabulaan na ng kongresista at sinabing pag-aaralang sampahan ng kaso ang gumamit ng kanyang pangalan sa isang kontrobersyal na dokumento. Pinatawag ko sila, bumalik sila sa opisina ko at tinanong ko, magkakilala ba tayo? Do we know each other? Did I shake your hand? Why did you put my name here? Did I give you any authority? Are you my attorney in fact? Kahapon, una lang sinabi ni Attorney Bruce Rivera, tagapagsalita ng Impeach Leni Movement, na may kongresista na silang nakausap para mag-endorso ng reklamo. Subalit hindi nila ito pinangalanan. At this point, we cannot divulge the identities of these individuals at this point because that was their intention, that was their request. Kasi sabi nila it's a delicate matter. Hanggang ngayon, hindi pa naihain ang nasabing reklamo. Base sa rules ng Kamara, kapag walang kongresistang nag-endorso nito, ay maituturing itong invalid at mawawalan na ito ng saysay. Handa namang harapin ng kampo ng Vice Presidente ang nakaambang impeachment complaint. We're not sure kung mayroon mga endorsement na mangyayari, but if there is, then it's a process that we'll have to go through. Habang ipinaubaya naman ito ng Malacanang sa Kamara. Let's let the process go. It's a democratic country, and those who are pursuing the case. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Samantala, inaasahan na tatalakayin na sa mababang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo ang impeachment complaint laban naman kay Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay Majority Floor Leader Rudy Fariñas, agad itong i-refer kapag nag-convene na ang House Committee on Justice. Aalamin at pagbobotohan ng mga kongresista kung sufficient informed o in substance o kung may basihan ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ito ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano noong March 17. Nais ng mga mambabatas na maipasa ang 14 na priority bills bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulyo. Narito ang report ni Grace Casin. Nagkasundo ang Kamara at Senado na ipasa ang mahalagang panukalang batas ngayong buwan. Kabilang narito ang libreng internet sa mga pampublikong lugar, murang tuition fee, pagpapalawig ng validity ng passport at driver's license, pagpapataw ng parusa sa mga ospital na tumatangging tumanggap ng pasyente ng walang deposito, pagpapataw ng community service sa halip na 1 hanggang 30 buwang pagkakakulong, pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act, pagbabawal sa land conversion sa mga irrigated land at iba pa. Ang target namin dito, kung matapos namin by May, the President can sign this into law para pang SONA na rin ni Presidente. Para pagdating na SONA, batas na po itong mga ito. Samantala, kasama naman sa mga target ng Kongreso na maging ganap na batas bago matapos ang taon ay ang panukalang pagbuhay sa parusang bitay, pagpapababa sa criminal age responsibility, barangay election postponement at tax reform bago matapos ang taon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Prioridad namang maisulong sa Senado ang pagpapasa ng Anti-Contractualization Bill at panukalang pagpapaliban sa barangay at SK elections. May report si Nel Maribuhok. Target ng liderato na mataas na kapulungan ng Kongreso na makapagpasa ng hanggang 15 mahalagang panukalang batas sa kasalukuyang sesyon ng Kongreso. Kabilang sa prioridad na maipasa ng Senado ay ang panukalang batas na tuluyang magbubuwag sa contractualization o ENDO system. I will still tell or remind Labor Chairman Senator Joel Villanueva to prioritize all the ENDO bills. Hihintayin naman ng Senado ang ipapasang bersyon ng mababang kapulungan ng Kongreso na panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito usapan namin kanina ni Speaker, I think they will be the ones to process first the bill or reso on the barangay elections. Isa naman sa nakikitang hamon ng Senado ang pagpapasa ng controversial na death penalty reimposition bill. Death penalty, close fight. Close fight. Hindi ko mabilang yung 13 na sinasabi ni Senator Drilon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill number 1354 o ang Mental Health Act of 2017. Nakapaloob sa panukalang batas ang pagbibigay ng abot-kayang mental health services sa buong bansa. Ikinatuwa naman ni Senator Risa Hontiveros ang pagkakapasa ng Mental Health Act na siya ang may akda. This act will likewise help educate the public on mental health to reduce stigma and discrimination by integrating mental health in the school curriculum. At samantala, aprobado na rin sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magpapataw ng mas mataas na multa sa mga krimen na nasa revised penal code. May report si Roderick Mendoza. Lusot na sa Senado ang panukalang batas ni Senador Laila De Lima at Richard Gordon na magtataas ng multa sa mga krimen sa ilalim ng revised penal code. Sa ilalim ng panukalang batas, tataasan ang multa sa mga krimen gaya halimbawa ng treason na mula 20,000 pesos ay gagawing 4 million pesos, habang ang rebellion na may multang 8,000 pesos ay gagawing 1.6 million pesos. Tataasan naman sa 1 million pesos ang multa sa pamimigay ng dokumento mula sa kasalukuyang 5,000 pesos. Ginawa ang upgrade sa mga penalties alinsunod sa payo ng Korte Suprema na amyendahan ang revised penal code na naipasa 87 taon na ang nakalilipas. Pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na layong mapalago ang maliliit na industriya. Tatawagin itong Philippine Innovation Act na pangunahing iniakda ni Senador Win Gatchalian. Lilikhain sa ilalim nito ang National Innovation Council na bubuo ng pangmatagalang plano sa pagpapalago sa mga industriya sa pamamagitan ng mga bagong ideya. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.
Inatasan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang akusasyon ni Charlie Atong Ang laban sa kanya at National Security Advisor Hermogenes Esperon. Ay kay Ang, may impormasyon siyang natanggap mula sa NBI na plano siyang i-neutralize at patigilin ang operasyon ng Meridian Vista Gaming Corporation. Mari namang itinanggi ni NBA Director Dante Geran ang pahayag ni Ang. Sinabi ni Geran na posibleng may kinalaman ang pahayag ni Ang sa pagkakaresto sa 40 tao at pagkakapiska sa mga kagamitan na ginagamit sa illegal na sugal ng Meridian Gaming Corporation sa Ilagan, Isabela noong nakaraang buwan. Ipaubayan ni Senate President Coco Pimentel sa Korte ang desisyon kung papayagan si Senador Leila de Lima na makadalo sa mga sesyon ng Senado. Ayon sa Senador, maaari siya magbigay ng komentaryo sa issue, ngunit ang Korte pa rin ang may pinal na desisyon. Sinabi ni Pimentel na batay sa umiiral na regulasyon ng Kongreso, hindi maaari makaboto o sumali sa mga debate ang isang mababatas kung hindi ito physically present sa Senado. Basta ang rules kasi namin, you must be present to be able to interpellate, to debate, and to vote. But you need not be present to file resolutions, to file bills. Noong Lunes, sinabi ni De Lima na nais niyang personal na makadalo sa deliberasyon at bumoto sa ilang panukalang batas sa Senado. Kabilang na ang pagbuhay sa death penalty, pagpapababa ng criminal age responsibility at ang pagpapaliban sa barangay elections. At sa mga nag-antabay, ito na. Inilabas na ng Korte Suprema ang resulta ng 2016 bar examination. At para sa detalye, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Roderick Mendoza mula sa Maynila. Magandang tanghali, Roderick. Magandang tanghali, Lakay. Base nga dito sa inanunsyo ng Korte Suprema sa pangunguna nito si Associate Justice Presbyterio Velasco Jr., ang chairperson ng 2016 Bar Examinations Committee. Ang may bago tayong 3,747 na mga abogado batay sa resulta ng 2016 bar exams. Nanguna sa bar exams noong nakarang taon ang law graduate mula sa University of San Carlos na si Karen May Calam na nakakuha ng 89%. Pangalawa naman si Alana Gayle Ashley Q ng Silliman University na nakakuha ng 88.95%. Susunod pa sa pangatlo si Fiona Christie Dilaw ng University of San Carlos at Talia Bilyong ng Andres Bonifacio College. At dalawa pang mga taga Silliman University ang pasok din sa top 10. May pasok din sa top 10 mula sa Ateneo de Davao University. Ngunit ito ay ngayon lang nangyari, Lakay, na walang taga Metro Manila na nakapasok sa top 10 sa bar exams ngayong taon. Walang taga UP, walang taga De La Salle University, walang taga Ateneo de Manila, walang taga UST na kasama sa top 10 ngayong taon. At ito yung pinakamataas na passing percentage na naitala sa kasaysayan ng bar exams na nakalipas na mahigit 30 taon. Kung saan nga ay 59.06% o kabuang 3,747 ng 6,344 examinees yung nakapasa. So ito ay pinakamataas sa kasaysayan ng bar exams sa nakalipas na mahigit 20 taon. At isasagawa ang oath-taking ng mga bagong abogado sa May 22, alas 3 ng hapon sa Mall of Asia Arena. At sa ngayon nga ay patuloy na ipinakikita o pinaplas dito sa malaking screen dito sa harap ng Korte Suprema yung listahan, yung pangalan ng mga pumasa sa bar exams noong nakaraang taon. Lakay? Roderick? Yes, Lakay. Hindi pa yata kompleto yung top 10 examiners mo. Pwede ba? Lakay number 4. Pang-apat, Alana May Babayen On, University of San Agustin. Pang-lima, Justin Ryan Morilla, Ateneo de Davao University. Pang-anim, si Mark Dave Camarao, Northwestern University. Pang-pito, si Ann Margaret Mumungan, University of San Carlos. Pang-walo, si Jefferson L. Gomez, University of San Carlos. Pang-siyam, si Nia Rachel Gonzalez ng University of Batangas at si Maricielo Ibio ng Silliman University.
At pang-10 naman si Andrew Stephen Liu ng Silliman University. Roderick, asan yung Abad Santos College kanina? Number 3 ba yun? Andres Bonifacio College. Andres Bonifacio College. Saan yun? Ito ay ikukumpirma pa natin dito sa Supreme Court. Dinitay natin yung mas pinakalistahan nito dahil hindi pa nga natin tukoy kung saan. Pero wala doon sa mga major universities dito sa Metro Manila yung nakapasok ngayon sa top 10 na dati sila yung namamayagpag pagdating dito sa bar exam. Okay. Salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Maynila. Samantala, isang maritime law expert ang nagpahayag na may tuturing na isang progreso ang ginawa paglahok ng China sa talakayan sa pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. May report si Mirasol Abugadil. Maituturing lamang na tagumpay ang mga ginagawang talakayan hinggil sa Code of Conduct o COC sa South China Sea kung higit pa sa framework ang magiging resulta nito. Ito ang pananaw ng UP Law Professor at Maritime Law Expert na si Attorney J. Batong Bakal. Aniya, dapat magkaroon din ng matibay na batayan na susundin sa mga kilos at hakbang ng mga partido. Dahil kung hindi, panibagong delay lamang umano ito sa pagresolba ng mga agawan ng teritoryo. Kahapon, sinabi ng DFA Asian Affairs na bagamat hindi nabanggit sa chairman's statement ang arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas kontra China. Nagkasundo naman sa summit noong Sabado ang Asian member state na tapusin ang framework para sa COC. Ayon sa DFA, progreso ng maituturing ng magpasya ang China na makilahok sa pagtalakay sa naturang framework. China has already made the announcement that it's also supportive of having a framework of the COC. So that is something that we would like to take advantage of. It's a step forward to having a full and effective COC. Samantala, ipinaliwanag din ng DFA kung bakit wala sa chairman's statement ang issue ng reclamation at militarization sa South China Sea. During the plenary and summit, there was no leader that mentioned the inclusion or made reference to land reclamation, militarization, and arbitration. So that was what we are trying to reflect in the chairman's statement. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa kabila ng matagumpay na pag-host ng Pilipinas sa katatapos na ASEAN Summit, nagpahayag naman ng pagkarismaya ang MIA General Manager sa mga lumang sasakyan na ginamit sa pag-escort sa mga delegado na dumalo sa 3 araw na pulong. May report si Aiko Miguel. Binigyang pagkilala ni General Manager Ed Monreal ang mga departamento ng MIAA na naging kabahagi sa pag-organisa ng ika-30 ASEAN Summit. Bagaman naging matiwasay ang naging paghanda at implementasyon ng seguridad sa paliparan noong summit, nadismaya si GM Monreal sa mga lumang sasakyan ng Airport Police Department na ginamit sa pag-escort sa sasakyan ng mga delegado palabas ng paliparan. I observed some of our equipments were not in good condition. Especially yung mga sasakyan ng APD. Hindi ko gusto yung tsura ng mga sasakyan. Although we can't blame them because some of them are already old and it takes a while before we're able to procure additional new cars. Nagbigay na ng direktiba si GM Monreal sa Finance Department ng MIAA upang tumingin kung saan makakakuha ng bago at karagdagang sasakyan ng Airport Police Department. Maghahanap din anya sila ng paraan upang maging presentable ang itsura ng mga sasakyan kung hindi makabibili ng bago. Ito ay bilang paghahanda na rin sa 31st ASEAN Summit sa Nobyembre na gaganapin sa Clark, Pampanga na inaasahang dadaluhan din ni US President Donald Trump. We're being viewed internationally. So gusto ko naman sana medyo shining yung mga sasakyan. Parang kulang na sa pintura, kulang sa hasa yung ibang sasakyan na ginamit. But I can't blame them because this has been there for quite some time. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Tumaas ang trust rating ng mga Pilipino sa United Nations batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. May report si Leslie Longbowen.
Sa kabila ng pagbatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations na kabilang sa mga kritiko ng kanyang War on Drugs campaign, tumaas pa rin ng 8% ang trust rating nito batay sa latest Pulse Asia survey. Ayon kay Ramon Casiple, isang political analyst, hindi nakakasorpresa ang resulta dahil sa mga issue at akusasyon na kinahaharap ngayon ng administrasyon. Translated yung pagtingin ng tao against sa killings at saka sa EJK and to support siyempre sa mga institusyon or mga personalidad na nagkikriticize nito. Batay rin sa survey, tiwala pa rin ang mga Pilipino sa Amerika na ilang beses inatake ng Pangulo dahil sa mga batikos sa kanyang anti-drug campaign. Kabaligtaran naman ang resulta sa mga bansang China at Russia sa kabila ng pakikipaglapit ng Pilipinas sa mga ito. Ayon kay Casiple, kabilang sa mga nakakaapekto rito ay ang kasaysayan at nakaraang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Makikita mo yung historical kasi dito na matagal tayo sa Cold War na period na kung saan malakas sa Pilipinas yung anti-communism. Naninibago yung tingin ko yung maraming Pilipino dahil nasanay tayo na nasa loob lang ng isang umbrella, yung Amerika. Ganito rin ang pananaw ng Malacanang. All these years we've been programmed to think that these were the enemies, But the president is breaking free, he's a disruptor. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 20 sa 1,200 respondents. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod. Bilang mga Pilipino nagugutom bumaba ayon sa survey ng SWS, Malacanang naniniwalang resulta ito ng mga programa kontra kahirapan ng administrasyon. Panukalang palawigin ng hanggang 5 taon ng validity ng driver's license tinatalakay sa lower house. Mahigit 1,000 vendor sa Baclaran ililipat na sa bagong pwesto sa ikatlong linggo ng Mayo. Makatarungang singil sa renta, tiniyak ng MMDA. At mga umuko pa sa mga lupang pag-aari ng pamahalaan na hindi nagbabayad ng tamang buwis, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inaprubahan na ng National Water Resources Board ang hiling na dagdag na alokasyon ng tubig para sa Lamesa Dam. Para sa detalye, makakausap natin sa telepono si Ray Pelayo mula sa Quezon City. Ray? Para anumang oras ay maaari nang magpakawala ng karagdagang dami ng tubig ang Angat Dam bilang dagdag supply sa Lamesa Dam. Noong nakaraang buwan ay sinabi ng Manila Water na patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam. Kung magtutuloy-tuloy nila ito ay maaaring humina ang daloy ng tubig sa mga gripo. Ayon sa Manila Water, tumaas ng 100 milyong litro ng ang konsumo ng tubig kada araw ng kanilang consumer kumpara noong nakaraang taon. Nasa 6 na milyong bahay na ang sinusuplayan ng tubig ng Manila Water sa East Zone ng Metro Manila. Ayon sa NWRB, inaprubahan ng kanilang board ang dagdag na alokasyon. Kaninang alas 6 ng umaga ay nasa 78.14 meters ang level ng Lamesa Dam. Dahil nga bumababa ang level ng Lamesa Dam, nag-request sila ng additional 1 cubic meter per second as standby para tumaas lang yung water level doon para hindi mahamper yung production ng tubig para sa Metro Manila. So, ayon sa NWRB, wala silang alokasyon ngayon para sa mga sakahan sa palibot ng Angat Dam dahil ginagawa ang Bustos Dam. Mas kumpiyansa naman ang Pag-asa sa level ng tubig ng Angat Dam ngayon taong kumpara noong nakaraang taon. Tatagal pa ito ng halos 2 buwan bago bumaba sa critical level na 180 meters. Tapos po ng Mayo, madalas maasahan natin medyo mas marami na yung mga pag-ulan nating maranasan. Kumpara po last year, mas maganda po yung level ng mga water level ng dam natin ngayon. Ayon sa NWRB, dapat ay magkaroon na rin ng iba pang mapagkukunan ng tubig liban sa Angat Dam. Kada araw ay kumukonsumo ng 20,000 drum ng tubig ang mga residente sa Metro Manila at mga karatig lugar.
Eventually, magkukulang yung hinuhugot nila sa Angat Dam na 46 cubic meters per second dahil lumalaki ang populasyon ng Metro Manila. So, talagang kailangan ng additional water source natin. Ating latest mula dito sa Quezon City, balik sa floor. Ray Pelayo nagulat mula sa Quezon City. Ipinahayag ng Malacanang na epektibo ang mga ginawang hakbang ng Duterte administration sa pagbaka sa kahirapan dahil bumaba ang bilang ng tinatawag na self-rated hunger batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. At makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos para sa balitang yan. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Bumaba ang bilang ng mga pamilyang nagsasabing nakakaranas sila ng kagutuman sa unang bahagi ng 2017. Batay sa Social Weather Station survey na kinuha noong March 25 hanggang 28, 2017, 11.9% o katumbas ng 2,700,000 pamilya ang nakararanas na hindi sila nakakakain ng tama at least isang beses sa isang quarter. Mas mababa ito ng 2% kumpara noong December 2016 kung saan naitala ang 13.9% o katumbas ng 3.1 million Filipino families. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ito ang positibong epekto ng mga programa kontra kahirapan ng Administrasyong Duterte. Ilan sa mga ito ang Conditional Cash Transfer Program, pension increase para sa mga senior citizen, karagdagang incentive at combat duty pay para sa mga pulis at sundalo, at regularisasyon ng libu-libong empleyado at iba pa. Gayunman, ayon kay Abella, nakafocus aniya ang pamahalaan ngayon sa mas matagalang pagbuti ng antas ng kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng proyektong pang-infrastruktura at madaling pag-access sa microfinancing system. Yan muna ang latest live mula dito sa Malacanang. Balik sa floor. Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Binigyan ng 3 buwang palugit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umuukupa sa mga lupaing pag-aari ng pamahalaan na hindi nagbabayad ng buwis na ibalik na ito sa gobyerno. Nagbabalik si Rosalie Cos. Dili ninyo iuli ang yuta sa gobyerno, then I will ask the Filipino people to occupy the lands that are in your hands. Das Makati, Pasay, Pangita na mo gwapong pwesto diyan. Ito ang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga gumagamit ng mga government property, subalit hindi naman nagbabayad ng tamang buwis na umaabot na sa bilyong pisong halaga. Kung hindi anya tutuparin ng mga oligarch na ito ang kanilang obligasyon, ipauukupan niya sa mga mahihirap na Pilipino ang mga ari-ariang ito. Iginiit naman ng Malacanang na ang naging pahayag ng Pangulo ay hindi magdudulot ng katulad ng ginawa ng mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, kung saan inokupa ng mga ito ang mga government housing units sa Bulacan na para sana sa mga tauhan ng militar at pulisya. The situation is not a precedent. The situation is actually under control, and the president is aware of that situation, and he will still adhere to certain processes. Dagdag pa ng palasyo, isa rin itong mahigpit na babala ng Pangulo at conditional statement para sa mga hindi sumusunod sa patakaran ng pamahalaan. It was a statement to those who are concerned. That's what it was. Okay. And the fact that remains is that he will take certain steps. He will take certain steps. I don't mean this is the exact step, but he will take certain steps to make sure that the erring parties will respond properly. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sisimulan na sa huling linggo ng Mayo ang paglilipat sa mga nagtitinda sa Baclaran sa bago nilang pwesto sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. May report si Joan Nano. Sisimulan na sa 2 linggo ng Mayo ang paglilipat sa mga vendor sa Baclaran sa HK Sun Plaza sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Ayon sa MMDA, hindi kakayanin na mailipat sa bagong lokasyon ang tinatayang mahigit 3,000 lehitimong vendor na nakapwesto ngayon sa Baclaran. Kung kaya't may ilan pa ring mga vendor na may maayos na pwesto ang maiiwan sa lugar. Ikinukonsidera rin ng ahensya ang planong payagan pa rin ng mga ito na makapagtinda tuwing araw ng Miyerkules at Linggo kung saan dumarating ang bulto ng mga namimili sa Baclaran. Pinawi naman ni Orbos ang pangamba ng mahigit sa 1,000 vendor na ililipat sa HK Sun Plaza sa babayarang renta. Meron pong bayad yun, pero ito po ay
Kasi po yan ay pagmamayari ng SSS. So meron nung kailangan bayaran nun pero napakababa ho talaga. Samantala, muli namang nanawagan ng kooperasyon ng Mayor ng Pasay City sa mga tinderong umuokupa sa Baclaran at sa mga motorista na iligal na nagtaterminal sa service road ng Roas Boulevard. Yung disiplina ay implement nila sa kanilang mga sarili upang may pagpatuloy po ng pamahalaan, maging nasyonal o lokal, ang iba't ibang mga programa na ikabubuti po ng lahat. Kahapon, formal nang ipinasa ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan ng Pasay at Parañaque ang pananagutan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lugar na kanilang nasasakupan. Joan Nano, UNCV News and Rescue, Parañaque City. Seonel Maribuhok nagulat mula sa House of Representatives. Tinatalakay ng Commission on Appointments ngayong araw ang appointment ni Secretary Judy Taguiwalo bilang pinuno ng Department of Social Welfare and Development. Para sa detalye, makakausap natin sa telepono si Joyce Balancios mula sa Pasay City. Joyce! Yes, magandang tanghali sa'yo, Flor. Kakasuspindi nga lang ng Commission on Appointment sa kanilang pagdinig. Ito nga sa ad interim appointment ni Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo. Flor, umabot na mahigit isang oras yung kanilang pagdinig kanina kung saan natanong itong kalihim ng iba't ibang patungkol sa iba't ibang issue. Kabila na nga yung isang sinabi ng kongresista dun sa hindi pa napapamahaging tulong sa mga biktima ng Yolanda na matagal na anyang naipangako ng DSWD. Ayon sa kalihim, Floor, ay nagsisimula na sila dun sa cash payout mula dun sa 1 billion fund na inaproba ng Pangulo para sa Yolanda victims. Pero sa ngayon, Floor, ay isinasapinal pa nila yung listahan talaga ng mga benepisyaryo niyan. Natanong din ng kalihim kanina patungkol sa kanyang posisyon bilang dating miyembro ng CPP-NPA at kung sang-ayon ba siya sa paggamit ng dahas bilang pagpapakita nga ng dissent o hindi pagsang-ayon sa ibang polisiya o programa ng ating pamahalaan. Nilinaw ng kalihim kanina na nire-renounce niya o hindi niya tolerate itong any form of violence at naniniwala siya na ang peace talks talaga ang daan para makuha ang kapayapaan sa Mindanao. For iba't ibang issue yung mga natanong, kabilang na rin yung binibigyan assistance ng DSWD sa mga drug dependents at kung pabor ba siya sa extrajudicial killings. Marami sa mga panel, mula sa panel kanina, Floor, yung nagpahayag na talaga ng suporta sa pagkukumpirma kay Taguiwalo, pero dahil marami pa naka-line up sana ng mga magtatanong sa kanya ay hindi pa natapos kanina at magtatakda pa nga sila 2 weeks from now nitong resumption ng kanilang pagdinig. At ayon kay Representative Mayo Almario, yung committee chair nito ay titingnan nila na maaring sa susunod na pagdinig ay makapagdesisyon na sila. Samantala, of course, sa mga oras na to, dito naman sa tapat ng Senado, meron tayong mga nakikita nagrarally. Ito yung mga taga-suporta ni Department of Environment and Natural Resources sa Secretary Gina Lopez dahil matapos itong kay Secretary Taguiwalo, ang sasalang naman sa confirmation hearing ay si Secretary Lopez. Sa mga oras na to, Floor, kakatawag lang din ng isang executive session ni Senator Manny Pacquiao, ang chairperson ng komite na mag-handle nitong ad interim appointment ni Secretary Lopez. Inaasahan natin, Floor, mamaya after the executive session ay makakakuha tayo ng update. Malaki ang posibilidad na magbotohan na rin sila kung ikukumpirma ba nila o i-approve nila itong pagtatalaga kay Secretary Lopez bilang kalihim ng DENR. Floor? Joyce! Yes, Lord. Paano ba yung manner ng botohan nila? Closed door ba yan? Usually kasi closed door. Yes, Floor. Executive session, meaning talagang sila lang yung nandirito. Kumbaga kami mga media ay hindi rin allowed na ma-cover yung kanilang pagkakast ng votes. No? Ang makukuha lang nating update right after the executive session ay yung numero. Ilan ba dito sa mga miyembro ng CA panel ang bumoto pabor at kontra? Floor? Okay, maraming salamat sa iyo, Joyce Balancia, nagulat mula sa Pasay City. Sa unang pagdinig ng LTFRB sa Leomaric bus accident kahapon, marami itong natuklasan na nagawang paglabag ng kumpanya ng bus. May report si Joan Nano. Naniniwala ang LTFRB na panahon na upang isulong ang modernization program sa lahat ng mga pampublikong sasakyan kasunod ng Karanglan bus tragedy. Una nang nadiskubre ng LTFRB na 33 taon na ang edad ng naaksidenteng Leomaric bus unit taliwa sa 2006 year model na isinumite ng bus company. Ngunit paliwanag ng operator, taong 2006 nila nabili ang naturang second-hand na bus unit.
Maliban dito, natuklasan din sa pagdinig kahapon ng LTFRB ang iba pang paglabag ng Leo-Matic bus tulad ng pag-iiba ng ruta ng nahulog na bus. Yan lang kasi yung alam namin na pwedeng dumaan na mag-pick up ng van papunta sa San Jose, ma'am. So, hindi yata possible, ma'am. Yung ma'am, bundok na po yan, ma'am. Napag-alaman na wala ring safety officer ang kumpanya at walang karelyebong driver. Sumama ba yung alternate driver? Bali, hindi ko pa po na yun, sir. Basta ang sinabi po naman sa akin, bumaba daw siya. Hindi ko po masyadong siguro sa baka kung hindi man siya concern, baka hindi nakasama. Suspendido pa rin sa ngayon ang operasyon ng Leo-Matic bus line habang pinag-aaralan pa rin ng LTFRB kung tuluyan ang kakanselahin ang kanilang prangkisa. Muling itinakda ang pagdinig sa kaso sa June 6. Joanano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ni Senador Panfilo Lacson na dapat na magsagawa ng investigasyon ang Philippine National Police o kay PNP kaugnay sa natuklasang secret prison cell sa Manila Police District Station 1. May report si Nel Maribuhok. Nilinaw ni Senator Panfilo Lacson ng lumabas na balita na sinabihan niya umanong arogante si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa kasunod ng pagkakadiskubre ng Commission on Human Rights sa secret jail sa Manila Police District Station 1. Sa kabila nito, ayon sa dating Director General ng PNP, dapat na inaksyonan agad ang mga sangkot na mga opisyal dahil sa nakitang irregularidad. Hindi po pwede yung secret prison cell. So doon pa lang dapat meron na action taken against the police officers concerned. Well, relief, that's an administrative act or sanction. Ayon pa sa Senador, nararapat rin na magsagawa ng sariling investigasyon ng PNP ukol sa usapin ng secret prison cell na malinaw umanong labag sa batas. Kaugnay nito, nagsumite naman ng resolusyon si Senator Bam Aquino upang imbestigahan ng Senado ang umano'y operasyon ng secret jail cell. Kasi kapag may mga abuses po tayo nakikita dito, matitigil lang yan kung talagang seryoso yung PNP sa pagbibigay ng sapat na parusa doon sa mga pulis na nagkamali. Batay sa resolusyon, sinabi ni CHR-NCR Regional Director Gilbert Boisner na ang pag-aresto sa 12 detainee na natagpuan sa isang hidden cell sa Raksabago Police Station sa Tondo, Manila noong April 27 ay wala sa kanilang record. Sinabi rin umano ng mga pamilya ng mga detainee na hinihingan sila ng ilang pulis ng pera na nagkakahalaga ng 40 hanggang 100,000 pesos kapalit ng pagpapalaya sa mga ito. Sang-ayon naman si Senate President Coco Pimentel sa investigasyon na ito. Pero ba't ako, I have no objection. Dapat lang siguro. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sinabi naman ng Malacanang na opinyon ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang nagipahayag sa manoy secret cell sa Manila Police District Station 1. Noong Biyernes ng gabi, sinabi ng PNP Chief na ayos lamang sa kanya ang lihim na selda hanggat walang sinasaktan o kinukutongang detainee ang mga pulis. Ayon pa sila sa spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ipinahayag lamang ni General De La Rosa ang kanyang pananaw sa issue. Sinabi ni Abella na maglalabas ng pahayag ang Malacanang tungkol sa issue kapag natapos na ang sinasagawang investigasyon. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Freeman Salonga Gloria. Maya Pagtu, Freeman. Salamat lakay at Maya Pagtu ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Adwang improvised explosive device ing ikit daking lele na ning dalan ning Purok 4B Barangay Malagos, Baguio District, Davao City alas 4:30 na ninggat panapon-napon. Ding tauhan na ning meto nga telephone company ating ayusan king lugar, ing mumunang menakit kareng bomba agad na namang inaus kareng otoridad. Agad nomang megrespondi ding tauhan na ning Explosives and Ordnance Division king lugar. Patuloy daw mga iimbestiga ng pulisya nung ding IED ay ikit da kalupadala mo rin ding bombang recover da anyang mika encuentro lareng militar ampong NPA king Barangay Dominga, Kalinan, Davao City. Nasa custody na ng ating Custos Davao yung dalawang IED na nakuha kanina sa Barangay Malagos. Double alert pa rin tayo, full alert pa rin tayo.
magbibigilente rin sa mga possible na pwedeng nangyari doon sa area natin. Inalerto na lang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa den Police King Region 4B bang dakpandeing suspect ameglakwang adwang kilong shabu king metong asakyan king terminal ning Batangas. Ining balita ng Sherwin Kulubong. Nagbigay na ng direktiba si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis sa Region 4B na maging alerto upang agad na maaresto si alias RJ, ang suspect na nagabandona ng sasakyan kahapon sa Batangas Port kung saan natagpuan ang 2 kilo ng hinihinalang shabu. Ayon kay PNP Chief de la Rosa, posible umanong nagtungo ang suspect sa Mindoro, Romblon, Boracay at iba pang lugar sa Region 4B upang makatakas sa mga otoridad. Mga pulis natin sa kabila, either Iloilo, Boracay, or Calapan, Mindoro. O yun, pinag-alerto na natin, baka makuha yung RJ na yun. Si alias RJ ay nakatakas kahapon sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay BF Home sa Paranaque matapos makatunog na isa palang pulis ang kanyang katransaksyon. Inutusan lang siya, nagna-transport. Pero yung distributor talaga, yan yung may kapital. Siya yung nag-buy and sell ng droga. Ipinagmalaki naman ng PNP Chief ang accomplishment ng kanyang mga tauhan bagaman hindi pa nila naaresto ang suspect. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Adyan ang kekatamong balita, bating miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Salamat, Freeman sa Longga Gloria. Susunod, Real Madrid wagi kontra sa karibal nitong Atletico sa first leg ng Champions League semifinals. Australian tourist inaresto sa Colombia Airport matapos makuhanan ng halos 6 na kilong cocaine. Advocacy firm ni Kuya Daniel Razon na isang araw ikatlong yugto, naging inspirasyon sa Pilipino nagtatrabaho sa Hong Kong. At tuklasin ang isang natatagong falls sa Rizal na patok ngayong summer getaway. Isang bagong tourist destination na matatagpuan sa Tanay Rizal ang unti-unti nagkikilala dahil sa angking ganda nito. Alamin natin yan sa ulat ni Jenica Cruz. Akala na sa lalawigan ng Rizal ay may natatago at may pagmamalaki na papatok sa mga turista ngayong summer na matatagpuan sa Barangay Layban sa Tanay. Mula sa poblasyon ng Tanay, mahigit 1 oras ang lakbayin. Pagdating sa Barangay Layban, aabuti naman ng 30 minutong lakarin mula sa barangay hanggang sa unang tourist destination. Isa sa mga requirements ng Menro ay makapagtanim ang bawat turista ng mga punong kahoy, fruit berry trees at kape. Bukod sa magagandang tanawin ng mga likas na yaman ng barangay, malinaw ang tubig sa mga talon. Maaari ding inumin ang tubig na nagmumula sa bundok. Dito, meron siyang meron siyang lalim na more or less 12 feet. Kung saan pwedeng ang mga tao ay tumalon. At meron siyang malawak na area na kung saan ay masisiyahan ng mga turista sa kanilang pagligo. Sinimulan ng barangay na buksan para sa mga turista ang lugar noong 1 taon at kasama sa mga plano ng lokal na pamahalaan na mas pagandahin pa ang mga tourist spot ng Layban. Ako po ay nag-aanyaya at sana po kayong lahat ay mainganyo o pumunta dito sa aming lugar para inyo din pong makita ang mga magagandang tanawin dito sa Barangay Layban, Tanay Rizal. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. At yan ang mga balitang aming binutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.